Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video pag-usapan natin paano nga ba makapasa sa accommodation industry or Shukuhaku exam ng Prometri. Last time kasi nung nakapag-upload ako ng video about sa nung nakapasa ako sa accommodation industry exam na Prometri, marami na yung mga nagtanong sa akin kung paano nga ba makapasa. And for this video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung book na ginamit ko para makapasa dito. Ano nga ba yung technique na ginawa ko during exam, paano ko nga ba naipasa ito. At habang binabaybay natin ng Tokyo pa uwi na si Tama, i-share ko sa video na to kung paano kayo makapasa sa exam ng accommodation industry sa Prometri. Bago nga pala makapasok sa lodging or accommodation industry na trabaho dito sa Japan, kailangan mo ng Prometri. Ito yung test kung saan kailangan natin ito maipasa para kahit paano meron tayong qualification na makapagtrabaho sa accommodation industry. Lalo na sa mga gusto makapagtrabaho sa hotel. At ito na nga, share ko sa inyo yung book na ginamit ko at kung paano yung method at technique na ginawa ko during exam para makapasa ako dito sa Prometric exam ng accommodation industry. Pero bago ko share sa inyo yung mga technique at tips, mas the best kung nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel para kahit paano updated ka sa mga videos na i-upload natin. Ang tanong ay paano nga ba makapasa sa Prometric exam sa accommodation industry? Una, syempre kailangan natin ng libro. Kailangan natin ng reference para kahit paano meron tayong reviewer. At ito nga yung libro na ginamit ko. Sinend nga lang sa akin through email itong reviewer na to ng kaibigan ko. At since soft copy ang ating reviewer, so kahit saan ka magpunta pwede ka makapag-review. At sa mga gusto naman ng copy nito, mag-email lang kayo sa akin or mag-chat lang kayo sa akin, ibibigay ko sa inyo kung ano yung reviewer na meron din ako. Pero bago yun, pa-request naman na mag-subscribe ka muna sa ating YouTube channel. Para kahit paano, ganahan naman ako na pag-send sa inyo ng reviewer. Walang ganon. At ito na nga yung pangalan ng ating libro na ginamit. Gaikokujin demo yoku wakaru Hotel Ryokan Gakushu Texto Tokutei no Sokutei Shiken Tayo. Magtsatsaga ka nga lang talaga na maghanap ng meaning ng mga vocabularies na nandito kasi wala siyang translation ng English. Sabi ko nga nandito na din halos lahat yung mga question na lumabas. Basta talaga i-review mo lang, talagang kunin mo yung mga vocabularies na hindi mo alam, tapos check mo rin yung mga bagay na kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin. Hindi ko na rin isa-isahin pa yung mga content na nandito sa libro na to. Basta kung ako sa inyo i-review nyo na maayos ng libro na to kasi nandito din halos lahat ng mga lumabas na question. At ito rin talaga yung makakatulong sa iyo kung gusto mo pasa ang accommodation industry sa Prometric exam. At ito na nga, mayroon ka ng reviewer. So ano naman yung mga technique na gagawin mo habang nagre-review ka? Syempre, kunin mo yung mga vocabularies na tingin mo ngayon palang narinig, kunin mo yung mga vocabularies na yun, ilista mo, tapos lagyan mo ng meaning, at syempre, i-memorize mo na rin. Dagdag vocabulary na rin sa'yo, lalo na kapag magtitake ka ng exam like JLPT, makakadulong din talaga sa'yo ito. So yun, pagkatapos mo mag-review, ito na yung susunod mo gagawin. Kuha ka ng pencil, tapos listahan, saka mo ilista yung mga ginawa ko para makatulong sa'yo. Ang susunod ko ng mga sasabihin, ito yung tips kung paano makapasa sa exam. Maaring hindi lahat applicable sa'yo kasi magkakaiba tayo ng paraan ng pagre-review, pero sana makatulong sa inyo itong mga ito na nga, sasabihin ko na. Unang-una, kailangan mo munang alamin kung ano yung i-exam mo. Ang ibig ko sabihin ano yung flow ng exam, gaano katagal yung exam, ilang items yung exam, ano yung content ng exam mo. Kasi kung hindi mo alam yung flow ng exam, maaaring malito ka at yun yung cause ng baka bumagsak ka. At syempre, consider mo din dito gaano katagal yung exam, ilang minuto or kung aabot ba ito ng oras. Ang Kakashiken o yung tinatawag na written exam, meron itong 30 questions na kailangan mo matapos sa 45 minutes. Tapos susunod sa exam yung tinatawag na Jitsugishiken o yung tinatawag na practical exam, meron itong 4 na question na kailangan mo tapusin sa loob ng 10 minuto. Total, meron kang 34 questions. At kailangan matapos mo ito sa loob lang ng 55 minutes. At syempre, ang Prometric exam ay CBT o yung tinatawag na computer-based test. Don't worry, wag kang kabahan kasi may mga mag-guide naman sa'yo doon at kahit papano may guide naman sa screen kapag mag-exam ka na. So yun, nalaman mo na ang flow ng exam, duration ng exam, at content ng exam. Ngayon, pasok naman tayo sa pangatlong tips na ibibigay ko. Number 2 tip, kailan ka nga ba mag-exam? Actually, question dito. Pero bakit ko siya nasabing tips? Ito kasi yung dahilan. Hindi kasi ganun kadali yung exam. Lalo na kung first time ka pala na makapasok sa accommodation industry. Kaya ako sa'yo kung nagbabala ka na mag-take ng Prometric exam sa accommodation industry, bigyan mo yung sarili mo na makapag-review kahit 1 month. Yung 1 month na pag-review, all goods na yun para maipasa mo yung exam. Katulad na nga rin ng mga nabanggit ko kanina, ang libro sa accommodation industry ay wala itong translation. Kaya mano-mano mo talagang titingnan or isi-search yung mga vocabularies na lalabas sa review. Kaya kung ako sa iyo, pag-isipan mo muna kung kailan ka magtitake ng exam. Tatsahin mo yun, makakapag-review ka talaga ng maayos. Number 4 is power of vocabulary. The more na mas marami kang alam na vocabulary sa accommodation industry, the more yung chance na makapasa ka sa exam. Bawat industry kasi may mga terminology. At syempre, dito rin sa accommodation industry, may mga terminology na ginagamit na bago lang din sa'yo. At panigurado naman talaga makakatulong sa'yo sa exam. Susunod tip naman, kapag na-prepare mo na yung mga nasabi ko kanina, ang sunod mong gagawin is practice test. May mga practice test naman din sa online or kung gusto mo na maghanap sa YouTube, may mga practice test. Doon mo kasi malalaman kung talagang kaya mo na yung exam. Doon mo rin matitest yung sarili mo kung enough na talaga yung review mo para maipasa yung exam. So pagkatapos sa mga preparation na ginawa mo, ito naman yung kailangan mo na i-prepare day before the exam. Una, syempre, prepare mo yung sarili mo, yung katawan mo, yung kondisyon ng
utak mo. Tansyahin mo rin gaano kalayo yung lugar na pupuntahan mo, gaano kalayo yung venue ng exam, kung ano yung mga sasakyan mo. At kung ako sa'yo, magbaon ka na ng pagkain at tubig. At make sure na makatulog ka na maayos bago yung exam. Kumain ka bago ka pumunta sa venue, uminom ka na ng tubig, at syempre huwag mong kakalimutan na magdasal. At huwag kang magpapalit sa exam. Ibali ng agahan mo ang pagpunta sa venue, huwag ka lang talaga magpapalit. Katulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan tansyahin mo yung layo ng location mo at layo ng venue na pupuntahan mo na exam. At mas maganda kung nandun ka na sa venue about 30 minutes to 1 hour bago yung exam mo. Ang susunod naman na technique, syempre kapag nag-exam ka na, ito yung technique na gagawin mo. Mag-relax ka kapag mag-exam ka. Kasi mas makakapag-focus ka sa exam kapag relax ka lang. Kapag kasi nataranta ka na, dyan na papasok yung mga kalituhan. Ang susunod naman na tip, ito na yung during exam. 2 beses na nga pala ako nakapag-take ng prometric exam. Una, yung nursing care, at susunod naman yung accommodation industry. At pagdating mo mismo dun sa number ng computer mo, meron na nakaprepare doon na scratch paper at saka ng pencil. Nung una kong exam at saka itong sumunod, ginamit ko talaga yung scratch paper. At ito yung malupit ng technique na ginawa ko, kaya masasabi ko na alam ko kung babagsak ako or kung alam ko kung makakapasa ako sa exam. At ganito ko rin ginamit yung scratch paper. Katulad nga na sinabi ko kanina, dapat alam mo kung ano yung exam mo, kung ano yung flow ng exam. At bago ako mag-exam, alam ko kung ilang items na yung exam. Kaya ang ginawa ko sa scratch paper, nilagyan ko ng numbering from 1 to 34. At every number or every question na natatapos ko, meron ako nilalagay na sign. Itong tatlong sign or symbol na ginawa ko, ito yung naging paraan ko para malaman ko kung makakapasa ako sa exam or hindi. Ang bilog na symbol, ibig sabihin nito ay confident ako na tama yung answer ko. Yung question mark naman or yung question symbol, ibig sabihin nito 50-50. Tingin ko possible na tama ako or tingin ko possible na mali ako dun sa number na yun. Ang susunod naman, yung X na symbol. Ibig sabihin nito, hindi ko alam yung question. Wala rin akong idea sa question at hindi ko alam kung ano yung tamang sagot. Yun yung mga symbols o sign na mga ginamit ko every time na natatapos ko yung items o yung question. Nakalimutan ko na nga palang sabihin kanina, i-add ko na lang kasi every question may mga hint yan. May vocabulary sa question na haakma dun sa mga choices. Isa na rin yung sa tip na pwede ko may bigay sa inyo. Ito na nga, balik tayo sa last tip. Pagkatapos ko ng exam, bibilahin ko kung ilan yung tama ko, kung ilan yung 50-50 at kung ilan yung mali ko. At since tingin ko meron pa akong time, babalikan ko yung 50-50 at babalikan ko yung mga mali ko. Doon muna ako magpo-focus niya. Kasi ako madalas kapag binabalikan ko yung mali, kahit papaano nagbibigay din sa akin ng idea kung ano yung mali ko. At the same time, makikita ko yung tamang sagot. I mean, hindi man totally yun yung tamang sagot, pero kahit papaano, nabalikan ko yung tanong, nagkaroon ulit ako ng idea kung paano ko makuha yung tamang answer. Medyo magulo nga lang ilan sa mga explanation ko and I hope na maintindihan nyo. And yun lang yung mga tips na pwede kong may share sa inyo and I hope nakatulong sa inyo tong video na to para kapag magtitake kayo ng accommodation exam ay makapasa kayo. Yun lang!